Do they really need to create a No, super no. to investigate smuggling? We have NSA for that. Illegal naman yon. So anong iimbestigahan pa? Law enforcement dapat sabi ni Ria. Agree. If they ang problema kasi dyan sa smuggling, kung gusto naman talaga nilang sugpuin yan, masusugpo nila. Ayaw lang talaga nila sugpo Napanood ba yung interview ni BBM kanina? Tungkol yung sa GMA nasa GMA. Yung patungkol sa bycam nga niya, doon sa bycam. Hindi na talaga niya matipigilan, sabi. Wala talaga. Ibig sabihin talagang go yun. At ang go na talaga yan, mag-veto lang daw siya. Mukhang nag-aano lang talaga siya sa PhilHealth. Pero hindi na raw niya ibabalik yun sa plenary. Hindi na raw niya iaano. Yun ba yung sinabi mong interview? Oo, yung kanina, di ba? Wala, so kitang-kita mo, dito, wala talaga makakapagpigil kay Martin. Tapos si Amy nadulas, my goodness, meron siyang interview with Joey. Kung ano ba, press con ba yun or yung kasabihan. Oo, nakaupo siya, di ba? Nung nadulas siya, sabi niya, may trillion yun. Parang, chismis lang yun. Di ba yun yung ng barangay namin dito, yung 1 trillion yung kailangan nila? Oo, naging totoo na. 1 trillion para sa impeachment. Oo, tapos biglang kakambyo siya, sasabihin niya, ay, chismis lang yun. So, meron talaga. Nagsa-surface pala talaga yun. Expected naman na, I think, expected naman talaga na, kasi sabi, di ba nga nung pinag-usapan natin yan dito sa live, yung impeachment na yan, it's really gonna cost, it's really going to cost humongous amount talaga. Kasi kung nung panahon ni Corona, 50 million yung bayaran sa mga senador, ngayon magkano? Diba? Tapos ngayon, syempre, yung sa mga kongresista, kagaya nga ng kapag kunwari, ikaw kongresista ka, tapos bumoto ka dyan para sa impeachment, diba? What's in it for me? Ganun lang mo. Yung pagboto mo sa impeachment can cost your political career dahil Sara Duterte yung binabangga nyo So if I'm going to sign up for that, you need to cover me for life. So ito yung statement ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. So ang sabi dito, as of 12:15 today, December 19, the Office of the Secretary General received the third impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. The verified complaint was filed by the following members of the clergy and various people's organization: Reverend Father Antonio Labiao, Reverend Father Rico P. Ponce, Reverend Father Dionisio V. Ramos, Reverend Father Esmeraldo A. Reforial, Mr. Wilfredo G. Villanueva, lead founder of Stand Up for God. So mga religious organization to, Union People's Lawyers in Mindanao, UPLM, represented by its Vice Chairperson, Attorney Joel B. Mahinay, Ms. Maria Loreto Lopez, and Attorney Chanel Obrigiana Gomez. Ayan. The complaints allege that VP Duterte committed the following. Culpable violation of the Constitution, amassing and converting the amount of not less than 125 million pesos. Ay, Diyos me. COA already cleared 50 million plus in that 125. So, non-issue na yon. So, the amount that we're talking about right now is the one that is covered by the notice of disallowance. Around 70 million na lang yun. And you still do not want to update your impeachment complaint. So, how can we trust this kind of impeachment complaint? Talagang, basura talaga They're not really telling the truth Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust by committing plunder and or malversation, graft, and corruption and other high crimes in amassing and converting the amount of not less than 112 million from the confidential funds allocated to the Department of Education for the year 2023. Meron bang notice of disallowance yung DepEd? Meron ba dun? I mean, legitimate question Kasi parang ang alam ko lang yung 125 million ng 2022 Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust by corrupting and bribing officials of the Department of Education. My God! Ito, ang sponsor nila is si Rep. Gabriel Bordado, 3rd District of Camsur, and Lex Anthony Chris Collada of AAM BIS OWA Party List. So yan ang kanilang sponsor. Bordado ng 3rd District ng Camsur at Collada ng AAM BIS OWA. Grabe, nanalo to. Feel ko nanalo lang to dahil letter A No?
Nanalo lang to dahil letter A. Ayun. Ayan na, wait lang. Teka lang ah. Wait lang, ayun. May tiningnan lang ako. So anyway, yon. Ang tawag dito, yun na nga yung ano, no, third impeachment complaint sa kanya. So merong merong December 2, merong December 4, at merong December 19. So, I do not know if this has been tackled by other lawyers na content creator. Pero, kasi di ba required sila na mag-take action do sa impeachment complaint within 10 days, 10 business days from the time it was filed. So kailangan na nilang mag-take ng action. December 2 may filing na. Tapos hindi naman gumagalaw yung Secretary General. Hindi niya dinadala sa Committee on Justice. Kailangan ipadala na yun sa Committee on Justice. Ganon. Ang action kasi doon ng congressman, para hindi na siya dumaan sa committee level, dapat makaipon sila ng pirma. Hindi sila nakaipon ng pirma. So dapat patay na yung first na impeachment. Ngayon yung first, for me, it should be considered as the filing. Kasi naglaps na yung period for the Congress to act eh. Non-action is an action. 'Di ba? So dapat yung fourth and fifth dapat wali na siya. Kasi ang tagal na eh. Ang tagal na eh. Naglaps na yung 10 days eh. Ayun. But anyway, sabi ko nga, mentras tumatagal itong impeachment complaint kay Inday Sara at walang nangyayari walang nangyayari na solid, walang tangible action from the House of Representatives. I think it's good for Inday. It is good for us. So ibig sabihin, talaga nahihirapan sila on how to meet that impeachment complaint rule. Ganon. Mukhang hindi makakarating sa Senate dahil dyan. Ayun. Ayun lang. And then, ayun, lastly, ito na nga, yung ayuda. Yung ayuda is justice ni Tambi. Putang ina nito. Doon sa speech ni Tambaluslo. So parang closing remarks na yun kasi magsasara na yung session. Magsususpend na parang last session na nila ito for this year. So, dun sa kahapon, ang daming mga nagsalita. So, yun na, in-endorse nila yung ni-recommend na ng mga members ng Quadcom na sampahan daw ng kaso at i-prosecute na si PRRD, ganyan. Sa kanya-kanya sila mga privilege speech, nagsalita si Barber, si Benny Tungao, sila yun eh, mga Dan Fernandez nagsalita din, ganyan. Pagkatapos last na nagsalita, si Tambi. So si Tambi, doon sa statement niya, pinupush niya na kailangan magkaroon na tayo ng yung quintet committee, yung 5 super committee composed of 5 committees. Kailangan daw mabuo na at labanan ang smuggling. Ayan. And then later on, sabi niya, yung AKAP, ipaglalaban ko talaga yung AKAP na yan. Kasi sa mga hindi nakaka-appreciate ng AKAP, mga mga kontrabulati kayo. Kaya tayo nag-aakap ay dahil hindi daw tayo nag-aakap because it is charity. AKAP is not charity. AKAP daw is justice. AKAP daw is justice. Sobrang skewed ng moralities nito ni Tambaluslos. Tambaluslos talaga si Pota. Parang, ano inilalaban mo sa AKAP? Ano pinaglalaban mo dyan? Ano pinaglalaban mo dyan sa AKAP? Ano yung dulot ng AKAP na life-changing para sa mga Pilipino? Sabi ko wag nating kakalimutan, for 2024, nagkaroon ng 500 billion pesos amelioration program. Yan ang budget allocation ng national budget for 2024, 500 billion for social amelioration programs. So that includes lahat ng social services, lahat ng paayuda and everything. Magkita-kita tayo sa 2025. Kasi kayo dyan sa COA, dapat i-audit nyo lahat ng perang pinamigay ng mga politiko under TUPAD, AIX, AKAP, at kung ano-ano pang financial assistance na ang nagpamudmod ay mga politiko. At kung hindi nyo gagawin yan, kayo dyan sa COA, kayo ang dapat nang i-abolish. Mag-resign kayong mga nandyan.
kung hindi niyo yan gagawin. Alam niyo yung ano ha, yung mga ayudahan ha, ano na lang talaga, yung hanap na lang talaga sila ng hanap ng venue para makapagpamigay ng ayuda. Kasi wala na silang makita eh. Apparently, it's difficult to find beneficiaries. So kaya ang ginagawa nila ngayon, pupunta sila ng mall, magpapamigay sila ng pera doon para sa mga mall workers. Tupad, pupunta sila sa school, ang bibigyan nila ng pera galing sa tupad, mga estudyante. Hindi naman pang estudyante yun. Sa Davao del Norte, nagpamigay sila ng emergency cash, yung emergency cash canambular. So, supposedly yon para sa mga tao na nakakaranas, who are in distress. Yung mga nakaranas ng calamity, nakaranas ng mga national catastrophe. Pero nagpapamigay sila ng pera, wala naman sila sa kalagitnaan ng trahedya or whatever. So magkita-kita tayo sa 2025, kailangan ma-audit lahat yan. Yung AKAP, AIX, TUPAD, at lahat ng programa na nakatab sa DSWD, pero ang nagpapamudmod ay mga kongresista at senador. Ayun. Ayun lang. Okay. Sana merong maglakas ng loob na pwede magdebata, tapos kami mga OFW ang mag-contribute para makulong lang yung mga umaabuso sa bansa natin. Lalo na yung Tambi na yan. Oo nga eh. Alam mo, sa totoo lang, parang gusto ko tuloy mag-bar. Gusto ko tuloy mag-bar exam, sa totoo lang. Dito ako na motivate. Parang, putang ina, ano ba to? Kasi ang hirap talaga mag-file ng kaso eh. Mahirap talaga mag-file ng kaso. Lalo na kung kunwari, simpleng abogado lang naman yon. Kasi kailangan mo talaga ng resources. Kailangan mong masustain. Once you started it, ang life niyan, hindi mo alam kung hanggang kailan yan. It may take about 5 years, 6 years, 7 years, 10 years. Talagang gugulong yung kaso na yan. And it has to be supported hanggang sa pinaka dulo. Ganon. Ang mahirap kasi, syempre, ngayon, galit yung mga tao, gusto niyong magkaso. Magagawa natin, makakasuhan siya, ganyan-ganyan. Paano kung later on, di ba? Magkaroon ng twist and turns yung mga kaso and things like that. So, kumbaga kailangan talaga siyang pagplanuhan ng bonggang-bongga. Ganon. Kasi hindi rin talaga siya madali eh. At dito talaga sa area na to, dito talaga tayo natatalo nila Shelo Magno. Dito talaga tayo natatalo ng mga dilaw. Kasi yung mga dilaw, super organized nila. Nakakapag-file sila ng cases, sila. Kasi funded sila eh. Meron silang mga organized sila, meron silang mga financier. Ayan. Kinopya daw ni Tambay yung speech sa Africa, sabi ni Boss Badong. Talaga? Talaga ba? Ayun, kadiri yung speech ni Anyway, sige, i-check nga natin yan. Joey, may mga kaibigan ako owners ng lying in or paanakan, yung PhilHealth may utang pa sa kanila na million since 2016 till now di pa nababayaran. Sabi ni Mike Diaz. Ayun nga eh, di ba? Ang dami-dami pang obligasyon ng PhilHealth na hindi sila updated. Pagkas tatanggalan mo ng subsidy. Paano uunlad yung healthcare benefits namin? So kaya hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nila Desmond, hindi mababawasan yung mga benefits na nakukuha natin sa PhilHealth. Mababawasan yan. Putang ina, nung meron kang PhilHealth, di ka makakatch up sa utang mo ngayon pa. Diba? Ayun. Okay, anyway, magpaakyat na tayo at sa mga gustong umakyat, inaway ni Asidre si Dr. Liacion ng Patago. Duwag na baboy, sabi ni Amber Bianco. Talaga ba? Pero kasi di ba, nang-aaway naman talaga yan si Asidre. Di ba inaway nga niyan si KLC? Parang pinadaan yata pa sa third person. So, di ba nagpo-post si KLC noon before? Na nanggigigil siya kay Joey yan si Jude Asidre, ginamit JCI para pabanguhin ang tingog. Bakla nga yung Jude ay tawag sa kanya, sabi ni Mike Diaz. Alam mo, narinig ko tong kwento na to. Ayan, teka, ang dami niyo palang hindi ako makakatch up dun sa mga comments, ang dami, ang bilis. May mga credibility tayo mga Dutertista, di tulad ni Kaki Pangilinan, may parali-rali pa noon against BBM. Hindi ka tulad ni Kiko Pangilinan, no? Diba? Kumukuha lang ng support si Shelo at Heidi kasi tumakbo si Heidi sa politika, gagamitin pa DDS, sakay issue lang sila. Alam mo, sa totoo lang, ako agree ako dyan. Si Ellie San Fernando, ganun din yung ginawa niya eh. Pinasakay niya ng pinasakay yung mga DDS. So, syempre, parang yung mga content niya, parang, okay, sige, parang parang
it makes sense, ganyan. Although hindi ako masyadong agree dun sa, kasi sumikat siya dun sa minimum wage na parang i-abolish na raw yung minimum wage law, ganyan. Parang, dude, hindi naman natin ma-achieve yung, yung better minimum wage kapag hindi removal of the legislation yung sagot para doon. In order to rationalize yung, or to make a better, working condition, especially sa minimum wage, kaya mo talaga siya i-address na ang pangalan nito, holistically, ganun. Hindi na, kasi economic driven yun eh. So, dapat improve mo yung economy para tumaas yung minimum wage. Ganun. So, parang medyo na, parang feeling ko kasi ang sagot nila dun sa pag-remove ng minimum wage is i-repeal yung batas na nagsaset ng minimum wage. Kasi di ba, ang minimum wage, siniset yan ng regional tripartite board eh. Ganon. So yun yung existing law natin doon. So parang ang gusto nila tanggalin yung ganung klaseng sistema na magse-set ng minimum wage, ganun. So pag tinanggal mo yan, assured ba tayo na magiging mas better yung minimum wage? Assured ba tayo ng ganon? Kasi nga dahil ako parang feeling ko napaka-sloganeering noon kasi hindi mo naman mafo-force na magbayad yung mga tao ng minimum wage just because wala nang minimum wage. Di syempre kapag tinanggal mo 'yon, magiging market driven na siya. Well, pag naging market driven na siya, mas mahirap i-monitor kung sino yung mga underpaid. Kasi yung mga tao tatanggap na lang 'yan kung kunwari babayaran ka, tatanggapin na lang talaga nila 'yon kapag kunwari wala naman silang choice. Ganon. Pero at least dahil mayroong minimum wage law ngayon, kapag kunwari may nagva-violate, ganun, merong consequences. I think may mga merits naman rin talaga yung sinasabi nila about it. Kasi nga lang parang I find it too sloganeering. Ganon. But anyway, dun siya sumikat, dun sa, maganda rin yun na nagsasalita siya about it. Kasi napag-usapan, yung sa minimum wage na yan. Ganon. However, ayun nga, parang ang nangyari, marami siyang napasakay yung mga DDS. Pagkatapos kagrupo pala niya sila Risa Ontiveros. Tapos later on, nag-content siya, pinagmumura niya si Inday Sara dahil dun sa 10 million na libro ni Inday Sara. Yung ang isang kaibigan. Ayun. Ayun lang. Okay, anyway. Paakit na tayo ha. Teka, sakto tapos na client call ko, Ma'am Joey. Ayan. Teka, ayan. So, ko singit ko to si Ate Mo J, ayan. Pero unahin natin si Tita Cheryl Remetilia. Hello, Tita Cheryl Remetilia. Hello po. Hello, Tita Cheryl. Ayan, parang nagulat yata siya. Do they really need to create a to investigate smuggling? We have NSA for that. Illegal naman yon. So anong iimbestigahan pa? Law enforcement dapat sabi ni Ria. Agree. If they ang problema kasi dyan sa smuggling, kung gusto naman talaga nilang sugpuin yan, masusugpo nila. Ayaw lang talaga nila sugpuin. Ayun. Hi, Tita Cheryl. Hello, good morning. So, good morning po. Yung interview ni BBM kanina. Tungkol sa GMA nasa GMA. Yung patungkol sa Baykam nga niya, doon sa sa Baykam. Hindi na talaga niya matipigilan, sabi. Wala talaga. Ibig sabihin talagang go 'yun. At ang go na talaga 'yan, mag-veto lang daw siya. Mukhang nag-aano lang talaga siya sa PhilHealth. Pero hindi na raw niya ibabalik 'yun sa plenary. Hindi na raw niya iaano. Yun ba yung sinabi mong interview? Oo, yung kanina, di ba? Wala, so kitang-kita mo dito, wala talaga makakapagpigil kay Martin, ang putang inang gagong niya, hayop na yun talaga. Tapos yung PhilHealth, syempre dahil nag-ingay, yun lang siguro yung pag-aanuhan niya. Tapos si Amy nadulas, my goodness, meron siyang interview, Miss Joey. Ay, kung ano ba, press con ba yun or yung sabihan. Oo, nakaupo siya, di ba? Nadulas siya, sabi niya, may trillion yun. Parang, chismis lang yun. Di ba yung ng barangay namin dito, yung 1 trillion yung kailangan nila? Oo, naging totoo na. Yung 1 trillion para sa impeachment. Oo, tapos biglang kakambyo siya, sasabihin niya, ay, chismis lang yun. So, meron talaga. Nagsa-surface pala talaga yun. Expected naman na, I think, expected naman talaga na, kasi sabi, di ba nga nung pinag-usapan natin yan dito sa live, yung impeachment na yan, it's really gonna cost, it's really going to cost humongous amount talaga. Kasi kung nung panahon ni Corona, 50 million yung bayaran sa mga senador, ngayon magkano? Diba? Tapos ngayon, syempre, yung sa mga kongresista, kagaya nga ng kapag kunwari, ikaw kongresista ka, tapos bumoto ka dyan para sa impeachment, diba? What's in it for me? Ganun mo.
yung pagboto mo sa impeachment can cost your political career dahil Sara Duterte yung binabangga nyo eh. So if I'm going to sign up for that, you need to cover me for life. Diba? Ganun yung ganun na yung mga argumento dyan ng mga kongresista. So, this impeachment is going to be very, very expensive. Oo, so ibig sabihin talagang baboy talaga sila kasi akalain mo trillion yung pera natin eh. Yung pera ng gobyerno, iaano mo lang doon kay Inday Sara for what? Diyos ko. Grabe talaga, nabibili talaga silang lahat doon. Grabe naman talaga. Kaya ayaw nila magsalita eh. Kaya ayaw magsalita mga nasa. Pag tinatanong nga siya, sabi niya, ay pinagdadasal ko na lang, yung mga pag ganun-ganun. Pero alam mo yung mga kadramahan niya talaga, hindi mo talaga siya pwedeng mapagkatiwalaan eh. Alam niya kung ano yung mga mangyayari at mga susunod pang mangyayari. Alam niya eh. Diba? Yung parang nang-ano lang talaga, nagkukunwari. So, wala. Kung sa nakikita mo, hindi talaga nila kayang pigilin yung akap ni Martin eh. Inilaban ni Martin, hindi nila kayang pigilin, di ba? So, wala talaga. Kasi parang ako tingin ko nakamoro-moro talaga yung legislature eh. Or, I don't know, kung hindi pa nila na-figure out na parang, ano ba yung mga senador? Parang kaka-insist ninyo na we are 23 lang sila ngayon. We are 23 sovereign senators. May kanya-kanya raw silang decision, kanya-kanya. O sige, kapag kanya-kanya kaya kayo na paglalaruan ng Congress eh. So, kaya nga parang paglalaruan ng Congress eh. Kasi hindi masyado kayong egoistic. Kaya nga parang napapaisip tayo na bakit pa sila binoto ng nasyonal? Talo din naman pala sila ng Congress. Hindi rin naman pala nila kayang pigilin kung ano yung nandun. So, wala talaga yung Congress. Kaya sabi ko sa inyo, Tammy, huwag nang ina-underestimate. Kasi the very, very first time na naging ganito ka-powerful ang Congress. Kasi bakit sila powerful? Kasi nga napag-isa niya ang mga crocodiles sa Congress. Grabe. The power of kwarta talaga. Grabe. So, trillion, yung pera natin, yung pera ng gobyerno ng Pilipinas, ano mo kay Inday Sara para lang siya matang. Hala, ano nang nangyari? So, patay pala talaga ng mga Pilipino. Papatayin ba talaga nila tayo kasi gagastusin yung pera, ang trillion, ipababayad lang doon para lang matanggal. Sino ba ang mga Duterte para pagkagastusan mo ng ganon? Ginoo talagang wala silang wala talagang awa. Yung Marcos pala talaga wala talaga mga kwentang tao talaga. Para sa kanila talaga yung nakakadiri talaga yung pamilya nila talaga maling-mali talaga tayo naniwala tayo na may second chance pa talaga yung pamilya nila kasi wala trillion na yung gagastusin samantala kay Corona nga milyon lang yun kasi nga your Inday mas mahal talaga si Inday Sara kasi syempre si Inday Sara hindi nga nila matibag-tibag sa survey yan eh, 'di ba? Pagkatapos impeaching Inday Sara can also mean a kiss of death sa political career nila. Elected official si Inday Sara, politiko. Si Corona kasi hindi naman siya politiko. So, wala kang kalaban kay Corona na public perception na kasing lakas ng katulad ng kay Inday Sara. Kasi may public support si Inday eh. Si Corona, wala naman. So, kaya 50 million lang daw yung, kaya 50 million lang yung naging cost nung kay Corona. But, yeah, it is expected na ganito talaga. Pagkatapos, syempre, nag-defrost pa ng frozen fruits and vegetables sa mga Marcos. So, may pera sila. Marami silang sources of income. Ayan. So, pilihan talaga yan. Ipapanalangin mo na lang talaga sila ng todo-todo na itong holiday season no sa kanilang pagpapasarap sa pera ng taong mabulunan sana silang lahat hindi na sila makahinga no grabe wala talaga dapat totoo lang dapat tuwing alas 3 hi Rain hello Rain ayan sawari ka nasa Thailand to si Rain ang tawag ko sa panahon ng pagpapasarap nila ma'am sa panahon ng sa pagkain nila sa Pasko at New Year dapat tuwing alas 3 sabay-sabay tayo nagdadasal. Ay naku ma'am, meron kaming parang simbang gabi sa church namin. Yun nga yun, asipag ko eh. Kaya sabi ko, Lord, ito na lang hihingiin ko sa iyo sa Pasko. Wala nang iba. Si Inday Sara, wag mong hayaang maano ang mga Duterte. Si Inday Sara talaga, Lord. Siya na lang hihingiin ko sa iyo regalo sa Pasko. Wag mo siyang hayaang ma-impeach. Lord, hindi talaga uubra. Mamamatay kaming lahat ng Pilipino. Trillion. Yung pera ng Pilipinas, trillion. Gagastusin para lang sa, saan kami pupulutin? Ano namang wala na kaming wala na nga kaming PhilHealth. Diyos ko, kusumino ka. Ano ba talaga? Akala ko naman yung parang ano lang talaga yung pag i-impeach nila kay Inday Sara, yung talagang gusto lang, pero yung pagkagastusan mo pa yung taong yun, grabe naman, trillion, parang hindi na yata talaga tama yan. Ang i-impeach, normal lang yan, nag-aaway nga kasi nila di ba? Ayaw nga nilang maging presidente. Maiintindihan ko pa, pero kung ang pagkagastusan mo naman ng trillion, grabe na yun. Ano na yun? Ano na mangyayari sa Pilipinas? Talaga, Oo, politics talaga. Grabe na talaga. Yun lang, Joey. Anyway,
Thank you po, Tita Cheryl. Ayan, okay. Si ate mo Jang, naka-break lang daw siya kaya pagsalitain na natin kasi baka hindi na siya makasalita maya-maya. Hello, ate mo Jay. Hello po, rinig po ako. Yes, very clear. Malinaw. Malinaw. Ayun. Clarify ko lang Hindi Tita natin Cheryl, thank you thank you. Wala yun, Ma'am Joey, low-key lang tayo. Huwag mo nang chika. Ayun, clarify ko lang hindi natin gusto si Duterte kasi Duterte yung pangalan, hindi po ganun Gusto natin yung mga Duterte kasi yung policies nila, yung mga attitude nila yung gusto natin na lumalaban para sa bayan. So, kung sino man yung mga politicians or anything or anyone na ganun yung adhikain para sa bansa natin, syempre, sinusuportahan natin sila. It's just that, yung mga Duterte kasi talaga yung nag-i-embody ng mga sentiments ng bawat Pilipino ngayon. Kaya sila yung sinusuportahan natin. Pero, pag nasa power na sila, kapag syempre may ginawa din silang masama, nandito pa rin tayo para to give them positive criticism. Diba? Well, ayun. Hindi makakalusot sa kritisismo Yes. Kung sakali meron silang gagawin na hindi sa tao, which is, I don't think they are like that, Kasi, lagi namang yung decision ni PRRD laging hinged doon sa sentiment ng mga tao Ganon. So, kung magkakamali sila, hindi naman problema sa mga Duterte pag kinikriticize sila, di ba? Yun yung difference, oo. Ayan. May kwento ka tungkol sa PhilHealth, sabi mo? Yes. Meron po. Actually, yung mom ko is a government employee sa commission and audit siya. Yun yung first and last work niya. And na-experience ko to as a bunsong anak kasi ako yung nag-alaga sa mother ko nung na-diagnose siya ng thyroid and bone cancer. So, yun kwento ko lang. Nung time kasi ni Pinoy, yun yung time na actually patapos na yung term niya nun. Yun yung na-diagnose yung mom ko ng thyroid cancer na stage 4. So, inoperahan yung mom ko. And yung doktor kasi ng mom ko, yung doktor ni Gloria Macapagal-Arroyo. So, expensive siya. And nag-undergo siya ng operation para umabot ng 1.6 M yata yun. Naalala ko. And ako yung nag-aayos kasi lahat. So, ako yung nag-check. So, nakita mo yung kung magkano yung nababawas dun sa bill ninyo, ganyan? Yes. And knowing na yung college friend ko, siya yung PhilHealth officer dun sa hospital. So, kung tutuusin, mas malakas dapat yung kapit ko. Hindi naman sa ganun pero mag-guide ka niya. Oo. Then nagulat kami, hindi, mas mahal yun. Actually, umabot ng 2.1 yun. Yung unang operation niya. Umabot ng 2.1. Tapos nagulat kami, pag-breakdown ng bill, ang nabawas lang sa bill niya from PhilHealth, 37,000 lang. Na parang, nung okay na si mama. 37,000 out of? 2.1 million yung bill namin. Tangina, no? Ang tagal ng, kasi government. Tapos government employee pa, no? Yes po. Siyempre, nung nagkaroon ng PhilHealth, automatic sila dapat join dun Kasi government, ang excuse kasi nila dyan, hindi kasi yan yung part ng package Kaya yung parang, yung rate lang parang may case rate sila parang gano'n na tinatawag. So, So anyway, dahil ito ay parang hindi siya common na disease no? Cancer kasi, kaya. Pero, knowing na may alam si mama about doon, kasi pinakita ko sa niya yung bill, nung medyo okay na siya. Tapos parang nakita ko na disappointed siya kasi for the longest time na nagbabayad siya ng PhilHealth, nung nagkasakit na siya, yun lang yung nabawas. Nagulat siya. Tapos, actually, yung mom ko, supporter ng Dilawan yan. Loyal sa Dilaw yan. Sobra. Nung time na parang na-diagnose na siya ng bone cancer naman, yun yung election period nung kay Duterte na. Ang support niya kay Marojas. Kasi bilang yellow. Yes. Kami, magkakapatid, Duterte na kami nun kasi kaming tatlo, gusto na namin ng pagbabago talaga. Kasi ayaw na namin, nakailang term na tayo na yellow. Kasi, to be fair, yung panahon ni Pinoy, mga taga-COA yung mga kakampi niya. Kasi parang, di ba, matuwid na daan yung, matuwid na daan yung parang tema nung administration ni Pinoy. Tapos mahilig siya sa austerity measure, ganyan-ganyan. So, kumbaga, parang ang naging parang katuwang niya doon, mga taga-COA. Kasi, remember si Grace Pulido, marami rin siyang mga ni-reveal ng mga kinembot, tapos nagsalita on certain corruption, ganyan-ganyan. So, marami silang ma-yellow talaga yung COA noon. Sila talaga, parang maka-Pinoy talaga sila karamihan. Yes. So, ayun na. And then, kami, hindi na lang namin sinabi sa mom namin yung vote namin kasi baka mamaya sumamay loob, dumagdag pa may bone cancer na mamaya, ma-amplify pa. So, pag tinatanong na lang kami, kayo, sino binoto nyo? Sagot lang namin, si Marojas. Although hindi, kasi ang binoto namin tatlo, si Duterte. Ito na, nagka-operation ulit siya. Parang nag-worth siya ng, si Duterte na yung president. Alam mo, ang galing, kasi nagka-operation ulit siya, tapos,
Naramdaman niya yung... Yes, yung PhilHealth. Pumunta ako ulit, syempre, nag-asikaso. Same hospital. Di, syempre, lumapit ako kay friend. Sabi ko, friend, kasi PhilHealth na yung asikaso. Ganyan. Uy, matutuwa ka dito. Sabi ko, bakit? Kasi ako alam ko na agad kung magkano ibibigay. Baka kasi ganun ulit eh. Kasi mas mababa to, 1.6 lang eh. Oo. Compared sa una, 2.1. Sabi niya, uy, friend, mas matutuwa ka ngayon. Sabi ko, bakit? Kasi nag-amend yan. May binago sa sistema nung si PRRD daw. So, eto na. Yun nabawas. Alam mo, nagulat ako. Alam mo kung magkano yung nabawas? Magkano? 105,000. Oh, for the 1.1, no? 1.6. Is in case. Kasi parang cancer, dahil sa cancer. Same case. So, mas talaga, oo. Ano yung pinagbago? Sabi ko, kung cancer din yung una, cancer din yung ngayon, same case, same scenario, bakit mas malaki yung ngayon? Kaya naman kasi nag-expand talaga si PR. Actually, ako naramdaman ko rin yan eh. Kasi nga yung tatay ko, na-dialysis siya, I think mga 2015, 2016, gano'n. 2016, before election. Before pa maupo actually si PRRD. So, nagda-dialysis na siya. So, naabutan niya yung lumang case rate. Tapos, yung dialysis na session, makonti pa lang, para mga nasa 40 pa lang yata yun. Hanggang sa eventually, na-cover niya na yung 3 times na dialysis sa isang taon. Ganun. So, ang laki talaga nung na-improve nung nag-rationalize si PRRD nung benefits ng PhilHealth. Yun yung hinahanap ng mga tao ngayon. 'Di ba? Yes. Di ba may pera kayo? Ba't hindi kayo mag-rationalize ng benefits? And nung pinakita ko yung bill kay mama noon, sabi ko, magugulat ka dun sa nabawas dun sa PhilHealth mo. Sabi niya, bakit? 37,000 lang. Kasi naalala niya yun eh. Yung una eh. Gulat siya, naging 105. Tapos sabi ko, ayan. Tapos ayaw mo sa palamura. Kung sino pa yung palamura, yung pa yung mas malasakit sa tao. Alam mo, dun siya nabago. Parang ayaw niya kay PRRD nun. Then from now on, yun na, PRRD na siya. Kasi parang doon niya mas naramdaman yung pagiging government employee niya. Diba? So, yun yung talagang, parang personal experience namin nung time nung mga yellow compared to kay PRRD. Kaya talagang, hindi nyo kami masisisi. Kung may mga anti kay PRRD dito, hindi nyo kami masisisi kung bakit namin pinaglalaban sila. At kung bakit namin sila gusto. Kasi ayaw din namin sa kanila nung una. Pero, sila yung naka-antig ng puso namin na, ay, palamura lang sila, pero sila pala yung para sa bayan. Diba parang ironic na, ang sama-sama nilang, ang image nila sa ibang tao, pero, bakit sila yung may malasakit sa bayan? Bakit sila yung parang patuloy na lumalaban sa corruption, sa drugs, yung mga bagay. Actually, napapadali yung kahit paano nakakapagbigay talaga nakakapagbigay ng convenience, napapagaan yung buhay natin. I mean, kunwari yun sa PhilHealth, di ba? Kaya nyo naman pala ng 100K sa 1 point something million. Bakit yung 2 point something million, 37 lang? Di ba? Ano nangyari? Kaya nyo naman palang magbigay ng free tertiary education, di ba? Kaya nyo palang gawing 10 years yung passport effectivity at driver's license, di ba? I mean, these are the simple things that makes the people's lives easier, di ba? So ngayon yung mga nagagalit na kulto-kulto kayo. Hindi yan kulto, naramdaman namin yung gumaan yung buhay namin kahit papaano. 'Di ba? Ganun yung gusto naming approach sa problema ng mga politiko. Mag-isip kayo ng solusyon paano gumaan ang buhay namin. Ikaw, Benny Abante, makinig ka, putang ina mo ka. Yun yung gusto namin. Kaya gusto namin yung war on drugs. Kasi gumaan yung buhay namin. We felt safe. Hindi na kami natatakot lalabas, marirape, masasaksak ng adik noong mga panahon na yun. Diyos ko, sa Manila, dami yung batang rugby dyan. Katakot mag-ikot-ikot dyan. So yun, 'di ba? Ayun. Anyway, tapos, kumusta na si mami mo ngayon? Sa kinasamaang palad, kinuha na siya ni Lord. Pero, okay. Sorry to hear that. Ayun lang. Okay lang po, pero mas masaya siya or at least naramdaman niya yung benefits niya nung time na ni Duterte. Kasi, pero ang laki ng budget niya. Ano yun? Talagang, I mean, parang medyo talagang, ang laki nun, million yung inabot. Paano kayo nag-survive nun? Meron naman kayong means to settle all those Meron po. Naubos lang. Kasi yung retirement ni mama napunta dun sa... Na-exhaust, oo. Yes po. Yun nga lang sabi ng doktor namin, yung doktor ni Gloria, sabi na, kung wala kayong pera, baka matagal nang patay yung nanay nyo. Oo. Yun sabi niya. Pero kami, actually naglabas na rin kami kasi hindi pa rin kasya yun eh. Oo. And yung gusto ko din sana actually umakyat no isang araw, yung regarding dun sa hindi ako mabibili kasi anak ako ng tatay ko. Yung remember, nakakagets ako doon kasi kaya kami kalimitan sa mga
Duterte, hindi nyo mabibili kasi yun nga, anak kami ng magulang namin. Ako, harap-harapan kasi sa Commission on Audit nag-work mama ko. And hindi lang basta-basta mga politicians yung ina-audit ng nanay ko. So, nandun na siya sa position na ang in-audit na niya, mga senators na, congressman na. And I've seen one scenario na talagang may sobre. Ang kapal, Ma'am Joey. Ang kapal, nagulat ako. First time ko makita ng ganun. Inaabot sa nanay ko, parang ang kapal. Siguro parang abot yata ng 100,000 yun. Alam mo, sabi ng nanay ko, tanggalin mo yan sa table ko. Hindi ko kailangan yan. Umalis ka dito. Para, kung ayaw mo ng scandal, umalis ka dito. And nababasa ko yun kahit sa text message ng nanay ko. Kasi minsan nakakalikot ko cellphone ng nanay ko. Kunyari, magpapasa load ako. Ganyan dati. Kasi ganun uso dati eh. May pasa-pasa load dati. Alam mo, nababasa ko, may death threat ng nanay ko. Pero, alam mo yun, parang, medyo naghihirap kasi kami dati. Madali lang talagang, mag-decide yung nanay ko eh. Kung gusto namin yumaman. Madali lang para sa nanay ko yun. Pero mas pinili pa rin niyang maging, alam mo yun, yung honor niya. Kasi isipin niya, hindi naman niya madadala sa... Correct. Ito kasi hindi naiintindihan itong mga, natin. Sa totoo lang, sinabi to ni PRRD, yung, alam mo yung unang-unang tweet ni PRRD about prinsipyo? Opo. Yung, tweet, post niya sa Facebook. Yung sa Rodi Duterte niya na page. Something to that effect na yung, kumbaga, magkakaalaman tayo sa prinsipyo. Pero before na launch itong buong kaguluhan na to, before na naging active uli si PRRD, kasi hindi naman siya nagsasalita for a very, very long time eh, di ba? Tapos nag-post siya sa Facebook. Nag-post siya sa Facebook ng, teka, hanapin ko lang yung post niya na, yung before nag-start yung mga maisog rallies. Nag-post siya nun about prinsipyo. Ayan. Inano ko pa nga yun. Ang tawag dito, ini-screenshot ko, tapos ni-repost ko. Which is, I think, talagang very, very totoo dahil at the end of the day, sa ganitong uri ng society na meron tayo, na panay pera lang yung pinapairal, magkakaroon talaga ng sorting eh. Sino yung mga taong may prinsipyo at saka sino yung mga wala. Mahahati talaga yung labahan sa puti at dekolor. Ayun. Sino yung maninindigan, sino yung hindi, ganyan. And sa totoo lang, may mga tao, even before this situation happens, meron naman po talaga mga ordinaryong taong kayang manindigan para sa prinsipyo niya. Ganon. Ang problema lang kasi ayaw nating i-normalize yun. Ayaw nating i-normalize na yung paninindigan, yun yung dapat na default. Kasi ang daming justification ngayon ng mga tao sa corruption eh, na parang, ay hindi, ano lang yan, siguro kailangan yan, may pinapaaral kasi kaya yan, ganyan, ganun. Parang ano na normalize natin. Di ba? Parang yun na normalize natin, Ma'am Joey, yung okay lang mag-corrupt. Oo. Pare-pareho lang tayo. Oo. Ayun. Ano yan, tawag dito sa, kumbaga parang tayo rin mismo, sa totoo lang pangit talaga yung kultura natin on corruption. Hindi tayo galit sa corruption, hindi tayo nangingilo sa corruption. And as a society, we find it parang oftentimes we find justification, lalo na kapag kunwari hindi maganda yung, kung kunwari meron siyang sub-story or merong yung nangyayari kay Mary Jane Veloso. 'Di ba? Si Mary Jane Veloso is a convicted mule. It's a convicted drug mule sa Indonesia. Nung panahon ni Pinoy, anong ginawa? 'Di ba? Ngayon, hanggang ngayon yung kaso ng illegal recruitment kay Mary Jane Veloso, tumakbo ba yun? Meron bang napanagot doon? Wala, 'di ba? Because they wanted to parang appeal sa Indonesia using the story na kawawa kasi siya. Kasi biktima lang yan ng kahirapan, biktima lang yan ng kinembot, kaya yan naipit sa ganyan. Ayun. So, gina-justify natin yung fact na mali yung choices ni Mary Jane Veloso sa buhay. Nagkamali siya. 'Di ba? And unfortunately, may kabayaran yun. Ganon. So ngayon, tayo, dito sa Pilipinas, parang putang ina, imbis na pag-reflectan natin yung mga maling consequences ng mga actions natin, parang ngayon, parang hero pa si Mary Jane Veloso po siya. Pinagluto pa ng adobo ng mga pulis. Hindi, tsaka Ma'am Joey, ang napapansin ko din, hindi lang sa corruption eh. Actually, ito yung hindi magandang attitude ng Pilipino na kapag nagkamali kasi tayo, hindi natin pinagsisisihan o hindi natin inaako yung pagkakamali natin. Ang gagawin natin, hahanap tayo ng mga rason para i-justify natin na kahit nagkamali tayo, tama pa rin tayo. Parang ganun. Kahit sa anong aspect ng buhay na alam na natin nagkamali tayo, pero parang alam mo yun, dinedepensa pa yung sarili natin na, hindi naman. Ayaw natin i-admit yung,
Ayun. Dati ayaw ko din, sabi ni Jojo, dati ayaw ko din sa Duterte dahil super magmura si PRRD at nanuntok pa si VP, nag-trending sa TV, pero now super duper love ko na sila. Ayun. Yung ano nga pagka kunwari talagang surface ka lang na surface level observer ka lang, hindi mo talaga magugustuhan yung mga Duterte until maintindihan mo yung mga issues na kinakasangkutan nila, kung bakit sila nag-decide that way. Ganun. Ayun. Anyway, ayan. Ate mo, Jay, meron ko pang gustong idagdag? Ayun lang, hindi kami, kasi nakita ko nga sa nanay ko yun na sinusuhulan siya. Doon ako na sa nanay ko na. Ganun yung nanay ko, so hindi ko yun, ganun din yung, alam mo yun, parang kung ano yung attitude niya, yun yung ina-acquire ko na. Minsan kahit nahirap na ako, pinaninindigan ko pa rin yung, diba? yung values na tinuturo sa akin ng nanay ko na. Although hindi kami mayaman, pero alam ko sa sarili ko na yung mother ko, maganda yung upbringing niya sa amin kasi never niya kaming tinuruan na masama yung magnakaw. Actually, may mangutang nga, ayaw niya eh. Alam mo yun, yung parang mga bagay na hindi ka dapat mga apak ng ng ibang tao. Kumbaga, kung mabubuhay ka, dapat mabuhay ka ng may dignidad. Kasi hindi mo lang madadalat ng pera mo sa hukay. So, alam mo, tsaka paano mo kumbaga, hindi ba guguloy na konsensya mo na ang pinapakain mo sa pamilya mo is galing sa nakaw? Oo. Di ba? Parang, alam na yung kaluluwang mo kung sanay kang ganun. Yan yung mga tao talagang wala nang pakialam sa iba. At hindi nila deserve maging public servant. Kasi kaya ka tinawag na public servant, di ba? Kasi ang sineserve mo, yung public. Kumbaga yung nakararami. And yun yung nakikita natin sa mga Duterte, hindi naman nila inuuna yung sarili nila eh. Di ba? Kaya nalaman ko hindi sila perfect. I don't think the Dutertes also want to be regarded as perfect individual or perfect leader. Pero kasi makita mo talaga yung sincerity, makita mo talaga na it is their serious business na magpahatid talaga ng, makita mo talaga mahal nila yung bansa at mahal nila yung mga Pilipino. Yun lang yun. Tinatawanan nila na parang, si PRRD, iyakin, or ganyan, yung parang, yung mga show lang daw. Kasi di ba recently parang may event dito sa Davao. Parang every year yun yung hospital for kids. At saka yung parang special na yung house for kids na, di ba nag-donate din dun si nag-run din ng donation drive si KLC para doon. Tapos yung may mga batang na hospitalized, may mga cancer, yung mga ganun. Ano yun? House of Hope? Ayun, so anyway. Di ba parang dumadalaw siya doon, tapos parang talagang naiiyak siya kapag nakikita yung mga bata na. Oo, yung makita mo talaga yung sincere talaga yung yung iba kasi parang, hindi, politiko lang yan, for the show lang yan, ganyan. But House of Hope, tama, sabi ni Rolando Plaza. Thank you. Oo, House of Hope. Ayun. Mo talaga, parang he's been doing it consistently eh. Tapos ganun din siya kilala ng mga taga Davao. Ganun. So, unlike yung mga congressman ngayon, yung mga congressmen kasi ngayon, ang kukonvincing nila magsalita yung kala mo parang talagang, kaya si Benny Abante, tangina, kung makapagsalita, kala mo talaga, mahal na mahal yung bayan, ganyan. Ang problem kasi, while magaling ka umacting, Benny Abante, ang problem kasi hindi ka consistent. Nung si PRRD ang presidente, hindi ka naman ganyan eh. Hindi ka naman ganyan. Naniniwala ka nga doon sa war on drugs ni PRRD noon. Diba? Ikaw, Ace Barbers. Diba? No, so, while magagaling kayo magsalita, magagaling kayo umarte and things like that, hindi kasi kayo consistent. Si PRRD kasi, kung ano yung ina-acting niya dyan, yan na siya ever since. Diba? Yan na siya ever since. Yung mga, diba, nung presidente si PRRD at nababash si PRRD dahil sa pagsasalita, dahil sa kabastusan, ganyan-ganyan. Sino nag-explain? Mga taga Davao. Ganyan naman na yan, dating-dati pa. Diba, tinatawanan lang tayo ng mga taga Davao noon, nung shock na shock tayo kay PRRD. Diba? So, yung consistency kasi dyan yung labanan. And also, hindi ko alam kung nandun ka, ate mo dyan. Di ba na nag-live rin ako, yung isang araw na nag-live ako sa TikTok, yung kay Richard Gomez. Yes. Yung kay Richard Gomez. Yes, na-appreciate ko talaga yung consistency ni Richard Gomez doon. Kasi parang, so ibig sabihin, itong si Richard Gomez, meron talagang hugot yung public service niya. Meron talaga siyang non-negotiable. And the non-negotiable to Richard Gomez is drugs. Yes po. Anti-drugs talaga siya. Kasi nung nakwento ko nga doon sa yung mga hindi nakapanood nung isa kong nung vlog ko ng isang araw, nung live ko sa TikTok ng isang araw. Si Richard Gomez, tumakbo yan as party list. Yung party list niya na-disqualify, yung Mamamayang Ayaw sa Droga. Ngayon, there were some technical kasi nga, Mamamayang Ayaw sa Droga is a government initiative na program. So kaya sabi ng COMELEC, if I remember it correctly, parang hindi ka po pwedeng maging party list kasi kailangan yung party list mo, walang involvement yung government dyan whatsoever, gano'n. But that's the first
early Richard Gomez na politician. Ang kanyang advocacy talaga, anti-drugs. Ganon. Anti-drugs talaga. Pagkatapos, remember, syempre bilang politician, mag-flip talaga yan. Kung sinong administration, doon siya kampe, ganon. Because they are local leaders. Alam naman natin ang mga local leaders talaga kung saan yan makakakuha ng suporta sa national, doon sila. It's part of the games of Philippine politics because there's really no political party line sa Pilipinas. Umalis siya ng PDP, nung si PRRD yung presidente, nag-PDP siya. Nung hindi na si PRRD yung presidente, nagtayo siya lumipat siya sa kabilang party, KNP. KNP yung party. It is a Marcos Jr. back na party. Lumipat siya doon, ganyan-ganyan. Kasi as expected, gano'n naman talaga ginawa ng karamihang politician na nakasuporta kay PRRD before. Nung si PRRD ang presidente, lahat nag-PDP. Nung hindi na si PRRD yung presidente, lahat nagkalasa sa PDP. So it's kind of expected yung ganong klaseng behavior sa Philippine politics. But, nung kina-question yung EJK, yung war on drugs ni PRRD sa Congress, nagsalita si Richard Gomez. So nagsalita siya, tapos in effect, pinagtanggol niya yung mga benefits na naidulot ng war on drugs. Which is traceable doon sa early Richard Gomez na politician na parang, so yun, yan pala talaga ang ni Richard Gomez. Talagang anti-drugs talaga siya. Talagang yun yung niya, yun yung non-negotiable niya. Importante kasi yun sa mga politician, ano ang non-negotiable sa'yo? Hindi yung parang lahat na lang tutuwad ka, 'di ba? Hindi yung parang lahat na lang basta meron kang kabig tutuwad ka, 'di ba? Hindi doon mo makikita kung sino yung may dangal na politician, ganun. True. Tsaka ang nakapag-ano talaga ng respect ko kay Duterte yung time nung kay Yolanda. Kasi he even questioned God. Kasi yung emotion niya doon, hindi mo mapaplastic yun. Yung question niya pa si God na, may Diyos pa ba? Oo, yung God must have forgotten this place. Oo, parang, ano nangyari kung may Diyos? Hindi, kumbaga, kung may Diyos, hindi mangyayari ito, pero bakit parang ganito yung nangyayari? Alam mo doon, umaning respeto ko sa kanya na, ay siya talaga yung para sa bayan. Kasi, alam mo yun, yung parang kilos siya ng kilos noon. Kasi, ano na siya awang-awa na talaga siya, pero, grabe. Ayun. So, kailangan natin ng mga ganung klaseng politician para umunlad yung Pilipinas. Mayaman naman talaga tayo. Nasa bulsa lang talaga ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Maraming, itong bansang to, naniniwala pa rin tayo. Maniniwala tayo na magbabago tong bansang to. Tagaan ng buhay natin kung makapagluklok tayo ng mga tamang tao na dadalhin tayo lahat sa mabuting daan. Kaya bumoto tayo next year. Yun lang. Thank you, Ma'am Joey. Thank you, Ate mo, Jay. Ayan. Hello, Tita Banig, ilalas na kita ha. Si DDS Forever muna. Hello, DDS Forever. Hello po, Ma'am Joey. Magandang araw. Good day. Alam niyo po, kung magkakaroon ng i-impeach sila si Sara para sa akin, kahit may hearing, tapos aabot ng ilang araw yan, for me siguro ang mangyayari na in the future is impeach sila kahit may mga abogado si Sara na magaling at tapos yung mga abogado ni Sara mga magaling pero hindi pa rin consistent yung congressman. Hindi mali yan, parang ganun ba na ang akin lang kasi yung panahon ni Corona kasi sana hindi na maulit yung impeachment niya kasi ang mahirap kasi pag binalik nila yun yung si Corona wala naman talagang kasalanan yun pero duda ko yan din ang gawin nila kay Sara sa Congress at sa Senate. Maraming magbaliktaran dyan sa Senate puboto kaya kakawa talaga kasi pag ma-impeach si Sara ang problema kasi hindi na siya makatakbo, Ma'am Joey, di ba? Bawal na. Kaya yun ang problema tapos siguro impeach na si Inday Sara, it may cause the revolution, it might be the catalyst we need. Kasi ibig sabihin kapag in-impeach nila si Sara, tingin mo titigil sila kay Inday? Of course hindi, lahat ng Duterte lahat ng Duterte nila. So yung system kasi naman talaga natin napaka-flawed pangit talaga yung sistema natin Pangit talaga. Baka doon rin natin ma-realize na kung ano yung mga mali natin bilang Pilipino, ganun. Pero duda ako dyan in the future, pag ma-impeach nila yan, everyday gulo, tapos ang Mindanao, hiwalay na sa, Bismin, Abisay. Tingin ko talaga lalakas yung secessionist sentiment pagka na-impeach si Inday. Oo. Hindi nila gusto yun. Grabe ang grabe ang suporta ng mga Moro kay Inday.
Kasi Oo. tignan niyo kahit si Inday nung 'di ba inano si Inday, yung may mga assassination attempt kay Inday tapos 'di ba nagsalita siya na pagka merong tumegi sa'kin, nagbili na ako na itegi 'tong si mga kinembot, ganyan. Very Moro yun, eh. Very Moro yung gano'ng klaseng approach, eh. Oo. Yung parang 'di ba, Rido yun, eh. 'Di ba nagbili na siya para sa Rido, 'di Yeah. ba? Ayun, so parang yun yung mga very well, sa ano rin naman sa North meron rin ganyang konsepto ng Rido. Pero I think mas prevalent yan dun sa Mas marami ang Muslim. natin, oo. Mas maraming Muslim sa Mindanao. Nagkalat na Mm. yan. Ang nangyayari dyan, kung hindi papayag yung congressman dito sa Mindanao, ewan ko ano mangyayari sa kanila. Baka EJK sila or gusto namin talaga i-push yan na hiwalay na, independent, republic na yung Mindanao. Kasi kung ang mga Marcos man lang, ang talagang gusto nila na talaga sila ang hawak ng powers for how many years? Marami naman talagang against dyan, eh. Lalo na yung mga religion. Yung iba dyan nagalit na. Lalo na yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Maraming galit dahil Wala, I don't think kung kunwari talagang masusunod yung voice of the people. Hindi naman talaga gusto ng Filipino public na ma-impeach si Inday. Natatandaan niyo yung pinagbabawal na survey na pinakita ko last time. Ang survey nun, November 21 pa lang yun, ha. Pero 48%, ayon doon sa survey na yun, 48% of the respondent, representative of the Filipino population, 48% strongly oppose the impeachment of Inday Sara. Pero ang agree doon sa, parang strongly agree doon sa impeachment ni Inday Sara is 28%. Pero malaki yung difference. I think ngayon, since mas malinaw na sa lahat na political persecution yung nangyari kay Inday at yung ginagawa sa mga Duterte, I think mas madali na pagka nagkaroon ng survey of certain of same question, malamang majority na yan, na strongly opposes the impeachment of Inday. Ganon. So anyway, ano lang, no, yung impeachment kasi kay Inday, talagang wala man tayong magagawa dyan kundi watch and wait, eh. But maghanda rin tayo kasi talagang babuyan ang mangyayari dyan. Babuyan talaga yan. Same lang yan kay Corona, ma'am. Yung judge, yung abogado nga ni Corona nun is magaling din yun. But siyempre yung bank account, siyempre may secretary law yung sa account, ba't nalalaman ng congressman ilan? Parang kay Trillanes lang ba? Na